Pero di ba sabi mo sa akin gusto mong mabalik sana yung mama mo? Opo. Unang dahilan, bakit? Para po, buo pa po ang aming pamilya. Para po masaya kami. I'm hushing the dog on the chain. Kung sakali po bang itong si Nikki ay pag-aaralin ko, isasama ko siya, papayag ka ba? Kung sakali ba na isasama ka namin para pag-aralin, ay malalayo ka sa papa mo, papayag ka ba? Lagi mo niyakap si tatay, paramdam mong mahal mo si tatay mo. Aon. Agosto 3, araw ng linggo. Nagdesisyon ng aming team na muling bisitahin ang tatlong mag-anak na si Nikki, si Luke at ang kanilang ama na halos hindi na makakita pero nagpipilit pa rin na magtrabaho. Halos mag-iisang buwan na rin noong huli namin silang bisitahin. Sa totoo lang, meron akong nakahandang plano para sa kanila. Ang tanong nga lang dito ay papayag kaya ang kanilang ama. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired wandering. Yeah, I'm lost, but I'm living. Yeah, I'm lost. Can I be forgiven? Sa totoo lang, labis akong nakaka-relate sa pinagdaraanan ng mga bata na ito. Dahil maging ako ay naging isang broken family din. Kaya't hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Basta't ang gusto ko, matulungan ko sila. At makalipas nga ang isang oras mahigit na naging biyahe namin, ay nandirito na kami sa kanilang lugar. Guys, nandito na tayo. Papasok na tayo dito sa location ni... Anong pangalan niya ulit yung batang babae? Oo, lumot ko si... Basta, tanongin na lang ulit. Grabe, nagkasama-sama ang makakalimutin pare-parehas guys. Medyo sikip lang talaga yung daan dito, pero ayan naman, tingin-tingin tayo dyan, bangin na kasi dito sa kabila. Ayan o, bangin na yan dyan sa kabila, sobrang sikip. May nakaparada pa na tricycle. Abot dyan, abot? Hindi pa. Hindi naman. Kaya? Alright, dito na tayo magparada. Dito sa pataas. Siguro. Alright, dito na tayo. Kahit tagilid, okay na yan. Baba na tayo guys. Dito na tayo. Sana nandito si tatay tsaka yung kanyang anak na babae. So one time pa lang kasi natin silang nabablog. At hindi nasundan kasi nga nung umuwi tayo ng Bicol, dapat isa sila sa naka-schedule that time. Pero ayun nga, ay natagalan tayo, almost 2 weeks mahigit. Kaya ngayon lang ulit tayo nakabisita sa kanila. Yung part 1 natin sa kanila, umabot naman siya ng halos mahigit 100,000 views sa ating YouTube channel. Okay? So tara, bisita na tayo. Baba na rin tayo. Dito na tayo guys, oh. Magandang araw. Ngayon lang kami nakabisita kasi alam ko ngayon lang walang pasok ng mga bata tayo. Kamusta ka tayo? Kahit naman na kahit pa paano kahit ni anong ginawa mo ngayon? ni kakuk lang. Ha? Kakatapos mo lang magtrabaho? Alright, sige. At kamustahin natin sila guys. Saan ka tayo galing? Sa baka? Tay, asan na yung anak mong babae?
Anong pangalan niya? Niki po. Si Nikki. Ayan pala si Nikki, tatay. Limot ko talaga. Kumukuha sila Nikki ng upuan. Para dito tayo. Mapresko dito ay sa pinipwestuhan namin dito. Ay, si Nikki pala. Tapos yung anak mo tayo na lalaki, sino pangalan niya? Si Luke. Si Luke. Ayun, kapangalan pala ni Luke. Wala si Luke ngayon, naka-day off. Mamayang gabi pa siya babiyahe. Sisipag oh. Ay, grabe. O, saan tayo? Dito tayo, punta dito. O, kaya doon na lang tayo para hindi tayo masyado makita ng aso. Para hindi tumatahol yung aso. Alright, dito tayo. Ayan. Kamusta ka, Nikki? Okay lang. Wala kang pasok? Wala. Kasi linggo. Nga naman si Kuya Marco, sabi ni Nikki eh. Alright, tabi tayo Nikki, tabi tayo. Tay, dito ka tay. Tabi kami ni Nikki. So tay, bagalat, kamusta muna po? Okay naman po kahit paano, kahit po yung inaasahan ko na magkapera kami dahil sa 4 peso. Oh, ano nangyari? Kasi tinanggal po ako. Bakit ka tinanggal sa purpose? Hindi ko alam sa mga kuno yan namumuno. Yun lang niya sa para ako magkapera tapos ganun pa. Ano daw po yung dahilan? Dati mo tayo nakasali. Ano pong dahilan daw tatay? Anong dahilan? Hindi ko po alam sa inyo po nagkatanggal siguro mo. Naiyaman na sa akin ha. Siguro tingin sa akin mayaman ako. Tay, hindi naman dapat tatanggalin kayo ng walang dahilan. Dapat pinapaliwanag nila yun. Kung bakit kayo tinanggal. Yung estudyante kayo, andito si Nikki, andyan si Luke. Oo nga po. Tapos wala pa kayong regular na hanap buhay. Yun na nga po nga ang inaalala ko sa mga kung ano yung namumulo. Hindi ko nawala po ano baga. May tinitinan. May tinitigan pa kaya. Grabe naman yan. Yun lang unasahan ko para sa mga yung mga pambili ng mga batang yan. Tapos tatagalip pa ako. Gusto niyo po ba tatay, puntahan ko sa DSWD o sa MSWD o tatanungin ko kung bakit kayo tinanggal? Kumari ba't daw hindi ka akala kayo mong kawala sa akin nun eh. Dahil parang ang tinanggal sila sa adyong 4,000. Tapos ganun pa, bawalan pa sa akin. Anong klase ang mga yan? Ano ka, pag-isip na rin nga, walang hindi maganda eh. Totoo naman yun, totoo yun tayo na bakit kayo tatanggalin ng walang hindi ko nga alam yung iba, mayaman na, hindi tatanggal. Ako naghihirap. Kumari kung gusto nila, palit kami. Sakit ko kanila, bis kayo, linggo-linggo nasahod. Totoo yun. Ganito na lang tay. Para din malaman natin yung dahilan, maasikaso natin. Kayo po ba ay nakakasakop sa inyo Rosario? Rosario po. Okay, so ibig sabihin, MSWD o ng Rosario yung may hawak sa inyo? Opo. Or DSWD? DSWD yata, okay. So, pupuntahan namin tatay ang DSWD, tatanungin ko kung anong rason, ha? Opo. Mamaya ibigay mo sa akin yung kompletong pangalan mo, kasama apelyido, para may tanong ko doon, ha? Opo. Okay, ganoon ang tatanungin na lang namin para din malinawan tayo, ha? Opo. Kung anong dahilan. Mahirap naman kasi tatanggalin ka na lang na hindi mo alam yung rason, hindi nga po, basta nagpamiting po ang mga yan. Tapos, yun po, nung alam ko nung hapon, tanggal na pala ako. Sino tatay nagsabi sa'yo bago ang lahat? Sino nagsabi? Baka sabi-sabi lang naman. Hindi po, ang inay po nag-meeting sa akin dahil sabi ko po sa opisina, hindi nga po mapag-attend ng mga meeting na yan. Sa inay ko na lang po, pumayag naman ho sila. Tapos, nung wala pa akong 2 taon, nakasali ako, tinanggal pa ako. Ang alam ko tatay, hanggat nag-aaral yung anak mo, covered din ng Oo nga po eh. Okay, tatanungin ko ha, huwag ka mag-alala tayo ha, pupuntahan namin. Oo, maraming salamat po. Okay, walang naman tayo, papatanong natin para malinawan po kayo ha. Opo. Pasensya na ulit kayo pala tayo, ngayon lang ulit kami nakabisita ha. Kasi kami po ay namatayan na po natin. Oo nga po, nakita ko nga po. Kaya
Kaya pasensya na tayo ha. Gustuin ko man dito bumalik ka agad nung araw na yun kaso nga lang kinakailangan ko umuwi ng Bicol. Ano? Kaya pasensya na. Kamustahin ko muna si Nikki. Nikki, kamusta ka? Okay lang po. Kamusta naman pag-aaral mo? Okay lang po. Okay naman. Alam mo ba, gusto kita talagang punta nung nakaraan kaso nga lang ang hirap kasi nga Sabado-Linggo lang yung wala kang pasok, di ba? Opo. Anong oras ka ulit, Nikki, lumalabas sa hapon? Mga 3 po. Alas 3 ng hapon? Paglabas mo pa lang yun, tapos babiyahe ka pa papunta dito? Malayo ba sa school mo ito? Malayo-layo po ng konti. Malayo-layo? Opo. Okay, so sa tingin mo may ilang minuto? 30 minutes? Wala namang isang oras na binabiyahe? Wala po. Wala naman. Okay, sige, siguro pwede tayo pala pumunta dito paghapon kapag si Nikki at saka si Luke ay nandito na nakauwi. Ikaw, Luke, kamusta? Okay lang po. Kamusta ang pag-aaral mo? Okay lang din. Okay din naman. Kamusta? Nababaon ka ba ng mga nakaraan? Opo. Magkano baon mo? 20 lang po. 20 pesos. Pero ano yun, half day ka lang o whole day? Whole day po. Saan ka kumakain ng tanghalian? Sa school. May baon ka? Opo. Anong ulam? Yung madalas mong inuulam, ano? Manok po. Wow, saan galing yun? Ano po? Binili po. Parang binibili lang sa tindahan. Opo. Ay, yun binabaon mo. Ikaw naman, Nikki, anong baon mo? Yung, Pang-ulam madalas. yun din po. Yun po yung mga bigay. Bigay ng? Ng mga kapbahay po namin. Binibigyan kayo ng pang-babaon nyo na pang-ulam. Galing naman ang mga kapitbahay nila. Mga bait din at sinusuportahan din yung pag-school nila. Okay tayo, bago ang lahat ay nung nakaraan po, yung huling vlog natin, yung una pa lang vlog natin, ay nag-message sa akin, Nikki, yung mama mo. Nag-chat sa akin yung mama mo. At sabi nga niya ay tanungin ko daw sa papa mo yung totoong dahilan bakit daw siya umalis. Ikaw muna tatanungin ko bago ang papa mo. Ano ba nakita mo dahilan ba't iniwan ni mama mo si papa mo? Hindi ko po alam. Yung buong gabi, nag-uusap po sila tapos napapili po. Hindi ko po alam kung ano pang dahilan. Basta nung naggabi sila nag-uusap, kinabukasan umalis ng mama mo? Opo. Yung pong pagkatapos po mag-uusap, umalis po si mama. Kasi nag-chat sa akin. Sabi nga niya, hindi naman daw siya naging masamang ina sa inyong magkapatid. Totoo ba yun? Opo. Kasi nga lang iniwan niya kayo. Kung ikaw ba tatanungin ko, Nikki, gusto mo bang makausap ang mama mo? Opo. Hindi ka natatakot sa kanya? Hindi po. Tayo na. Gusto mo ba isang araw samahan kita sa mama mo? Para makausap mo siya? Opo. Ayun si Nikki. Hindi niya, wala silang alam. Basta narinig lang daw nila na nag-uusap yung mama at papa niya. Tapos kinabukasan, umalis na yung mama niya. Pero di ba sabi mo sa akin gusto mong mabalik sana yung mama mo? Opo. Gusto ko maibalik. Unang dahilan, bakit? Para po, buo pa po ang aming pamilya. Para po masaya kami. Ikaw ba, Nikki, minsan hindi ka nahiya sa mga klase mo na sila may mga umaattend sa kanila na na magulang na nanay kapag may meeting, ganyan? Minsan po naiinggit. Napakahirap kasi talaga ng walang nanay, di ba? Na lumalaki ng walang nanay. Mahirap. Lalo na't sila dapat yung nag-aasikaso sa'yo, nag-aayos ng buhok mo. Di ba? Nag-aayos sa'yo, pabago ka pumasok, dapat maayos ka, ganyan. Si papa mo, hindi natin masyado maasahan sa ganun kasi unang-una lalaki, pangalawa, si tatay ay malabo na ang paningin niya, di ba? Opo. Ikaw sa nakikita mo, Nikki, si papa mo, nahawa ka ba sa kanya? Sobra pong naawa.
Alam nyo guys, sa totoo lang, di ko nabanggit na nakaraan. Nakunta sa akin dito, ng mga nakapaligid na si tatay daw minsan kapag ka nagtatrabaho, natutumba daw yan siya. Tama ba yan? Totoo ba yan? Opo. Tapos babangon lang yan, diretso pa rin, trabaho pa rin. Marami sakripisyo din ni tatay. Mamaya mo, Nikki, one of this week, malay mo, masunduin ka namin dito at puntahan natin mama mo, ano? Para na marinig din naman natin yung side niya kung papayag siya, ano? Opo. Okay, malay natin, guys. Magkaroon pa ng mas magandang komunikasyon si Nikki sa mama niya. Malay natin, di ba? Hindi naman namang imposible. Malay natin yung ngayon na as in talagang hindi ba kayo nagkakausap? Sa video call po, pag natawag po siya. Nagkakausap kayo? Nung pumunta kami dito, nagkausap na ba kayo? Hindi pa? Hindi pa po. Mula nung pumunta kami dito? Hindi pa? Nagchat-chat lang po, tapos nangangamusta po. Kinakamusta naman kayo? Okay, tay. Ganito. Sabi sa akin ng misis mo, bakit daw po hindi nyo sinabi yung totoong dahilan kung bakit siya umalis sa inyo? Ganito po yung kasi nung nagsabi po ako sa kanya na may trabaho po ako nun sabi ko hindi maalam na ako alis na sa trabaho ko at hindi ko nangaka ng katawan ko. Unti-unti na pong nawawala, parang ano na po siya, nawawala ng gana baga sa akin. Kung saan naagawa siya na paraw ng dahilan para magalit. Yun. Simula noon, unti-unti na Nanlamig. at saka isa po, hindi ko naman siya sinasaktan ng kwan. Kaso nga lang ako na... Ibig sabihin tayo nasaktan mo siya? Hindi naman yun nga salita lang. Salita, pero physical hindi mo siya nasaktan? Hindi. Okay. Yung mawala na ako ng trabaho, parang nano siya para hindi niya kaya. Kung saan nagagawa siya ng para yun nga magkawalay. Kasi tatay, ayoko naman maging bias din sa asawa niyo, di ba? Gusto ko naman sana pares kayong maringgan ng side. Pero bakit parang may pinupunto po yung asawa mo na bakit hindi niya sinabi yung totoo? Ano, napapaisip ako tayo, bakit ano bang totoo na rason kung bakit siya talaga umalis at nag-asawa ng iba? May nakakaalam po ba sa inyo, Nay? Nang sinasabi ng asawa ni tatay? Ay, ano po sasabihin totoo sa kanya? Yun po yung sinasabi niya, bakit daw po hindi sinabi ni tatay sa amin yung totoo, bakit siya umalis. Yung rason na totoo daw, bakit hindi daw sinabi ni tatay? Ay, wala po naman sasabihin totoo. Wala. Yung as in, sinabi ni tatay, pananakit, wala. Wala po. Siya pa po nga napakatapang. Okay. Hindi nga po kami nakaisa. Ako nga po ang magpapaliwanag, hindi ako makaisa. Sa bilis ng bunganga niya. Okay. Tapos po, ang anak ko lahat ang binabagsak na lahat yan ang may kasalanan. Sa totoo, sarami po dito tao, kilala ang pagkatao ng anak ko. Kung gano'ng kasipag at kung gano'ng kabait ng anak ko yan. Hindi naman po sir, ako yung anak ko yung mamalaki ko. Hindi po sir. Ibang tao po yung tanungin, hindi na ako. Masasabi po na ibang tao sa inyo ang katotohanan. Okay. So, yan din naman kasi yung sinasabi ko nga guys na nakausap ko kasi si nanay, sinabi ko sa kanya na baka naman po nanay dahil anak nyo ganito ganyan. Sinabi niya na hindi, dahil mas maraming beses nga daw na mas kinakampihan niya pa minsan yung anong tawag niyo doon ay sa kanya? Manugang. Yeah. Totoo, sinasabi ni nanay na hindi kasi madaming beses pa nga na siya pa yung mas kinakampihan ko kaysa sa sarili kong anak. Pero sa pagkakataon na yun na siya ay humanap ng ibang mapapangasawa, di ba? Tama ba ako, Nay? Dahil ngayon may kinakasama siya, may anak na sila? Meron na po. May anak na sila, doon siyempre nakita naman din ni nanay yung namali yun. Kaya kinukumpronta niya sana yun si ate, kaso nga lang ayun nga daw, hindi daw siya makaisa ng salita dahil mabilis magsalita si ate sa kumbaga kung ano yung gusto niya sabihin ay hindi niya pinapasingit siguro si nanay that time.
So yun, natanong ko lang din tatay kasi naisip ko baka mamaya mayroon palang pangyayari na nasaktan mo siya, kaya siya umalis, ganyan. Pero ikaw nagsabing wala. Tuturo nga po na nga dahil hindi ko na palapot sa kanya pagmukha. Okay, so sa kanya nang galing mismo. Oo. Di ba, kay tatay. At saka nakita ko din kay tatay na mabait din naman talaga. Palad daw niya. Kahit kamay mo hindi lumapat. Hindi ko na palapot sa mukha niya. Kung nasaktan niyan, sa kanyang ina. Ikaw Nikki, tatanungin kita, nakita mo bang sinaktan ni tatay mo si mama mo? Hindi po. Ano lang ang nakita mong nagawa ng papa mo kay mama mo? Yung po nag-aaway po sila, tapos yan po nagsasalita po ng masasakit po. Ganun lang yung nagiging pag-aaway na kasi may nasasabi din ang mama mo kay papa mo. Opo. Okay tay, so ganun pala yun. Madalas ba yan na kayo ay nag-aaway? Nung ito na pong uli, madalas. Naging madalas. Nung nagkaganto na ako. Pero noon hindi naman. Hindi naman o. Masaya naman o kami. Siya lang ang nag-ano dahil na para sila eh. Sabihan ko ng masama para kami magkasakitan niya ang salita. Pero tayo noon ba, hindi mo naman siya napagsasalita ng as in, nung wala pa kayong problema, hindi mo naman siya napagsasalitaan talaga ng mabibigat na salita? Hindi po. Para malinaw tatay, bakit mo siya nasasabihan ng masasamang salita nung itong nagkakalabuan na kayo? Dahil saan? Nitong na madalas na kayo nag-aaway, na nasasabihan mo na siya ng mabibigat na salita? Dahil saan tay? Dahil nga po sa mga pera, ganyan, mga trabaho. Dahil parang inaano ka niya, kumbaga sinisisi ka niya, ganyan. Gawa nang nawala na. Dahil nawala ng trabaho. Ano naman yung madalas mo sinasabi that time na nag-aaway kayo? Dahil sa pera. Ano bang sinasabi mo sa Wala kanya? pa nga pong utang na loob sa akin yun. Pinaupira ko pa yan. 104,000 na nagastos ko. Pinaopera mo siya? Opo. Bakit? Na-opera sa appendix. Ikaw ang gumastos. Opo. Saan ka kumuha ng panggastos mo doon tayo? Utang-utang po sa mga kasama ko diyan sa silangan. Tapos ikaw ang nagbayad lahat noon? Ako po lahat. Sinabi ko po sa kanya mga magulang. Ako na doon po ang bala. Ang gagawin ko nga, mahirap din sila. Hindi, wala naman ang Diyos eh. Ba't naman lahat? Nagbili ng baka, sarili niyang baka. Bayaran mo naman na lahat. Nabayaran ko naman po. Yun yung mabuting asawa, di ba guys? Yung gagawin din ng lahat para sa asawa. Handang, alam mo yun, handang lumapit kung wala talaga. Handang kapala ng mukha para lang makahiram sa isang tao. Kasi hindi biro guys, nalalapit ka sa isang tao para humiram, di ba? Kasi alam mo yun, hindi natin kasi alam kung i-reject tayo. Masakit kasi din minsan kapag na-reject tayo ng nilapitan natin. At nandun na din yung nakakahiya. Pero para lang sa mahal mo ay gagawin mo yun, di ba? Kaya ano din yun, kumbaga ay kitatay ay saludo din ako dun sa ginawa niya na yun. Na hindi siya nahiya na lumapit sa mga kailangang lapitan, sa pwedeng malapitan para maoperahan yung asawa niya. Kaya yun. Okay, tay. At least ngayon nalaman ko na. Tay, tatanungin kita, kung sakali ba na magpa-interview sa akin yung asawa mo, papayag ka ba? Papay ko, di mag-interview siya. Sa akin naman, kumbaga ma'am, sa totoo lang ayaw ko naman na sana talaga. Kumbaga ito sa amin, pagbabackground check lang din ito. Pero ang target namin dito sana ay matulungan talaga tong anak mo, si tatay. Hindi na po para pagsabungin pa or something or ano. Ang gusto lang naman namin ay since sila yung nag-open ito sa amin at nag-message nga po kayo, tinanong ko ulit sa kanila para hindi po kasi kami bias, para din malaman namin kung ano yung sinasabi niyo sa akin na sabihin ni tatay ko ano yung totoong reason. Pero hindi na po para pahabain pa natin or lumala pa ito ng sobra. Kami nandito po kami para tulungan tong mag-aama. Kasi nga kita din namin sitwasyon nila na ganito. Paano tayo? Itong si Nikki, anak mo, gusto niya babalik yung asawa mo dito? Hindi naman. Hindi mo na matatanggap. O paano yung Nikki? Hindi naman na daw matatanggap ng papa mo kung sakaling kagusto ang babalik ang mama mo.
Okay na ba sa'yo? Babalik, mataas ang presyo. Okay lang po. Ha? Okay lang. Tay, may tatanong ako sa'yo. Alam ko naman na marami kayo dito magkakamag-anak, no? At saka iniisip ko din kasi, naisipan ko lang to. Minsan ko lang sumagi sa isip ko. Kung sakali po bang itong si Nikki ay pag-aaralin ko, pero isasama ko siya, papayag ka ba? Hindi po. Hindi po. Okay, hindi. Okay, naisip ko lang naman yun tayo na Opo. itanong sa'yo. At alam ko napakabuti niyo, pero hindi ko po kayang mawalayo sa mga anak ko. Okay, naisip ko din yun na lalong ganyan na hindi nga kayo nakakita masyado. Itong mga anak niyo nagsisilbing mata nyo. No, kaya sabi ko, parang malabo yata yung naisipan ko. Pero naisipan ko lang na what if, total wala kami ding, hindi naman para hindi naman para ilayo. Kumbaga, kung Sabado Linggo, nandito siya, ganyan. Para lang din mapag-aral, matutukan, ganyan. Pero yun nga, sabi mo ay hindi mo kayang malayo sa iyo mga anak mo. Okay lang naman yun, walang problema. Tanungin ko ulit si Nikki lang. Si Nikki, tanungin ko, Nikki, kung sakali ba na isasama ka namin para pag-aralin, ay malalayo ka sa papa mo, papayag ka ba? Ayoko po. Bakit? Anong reason? Gusto ko po lagi kasama ang papa ko. Mahal na mahal mo papa mo? Sobra po. Grabe tayo, naririnig mo ba sinasabi ng anak mo? Mahal na mahal ka daw niya sobra. Opo. Masarap magkaanak ng ganito, guys, sa totoo lang. Na, alam mo yun, namamahaling ka ng sobra. Diba? Hindi kayo iwan hanggang sa huli, lalo't nakikita nila na kailangan ng papa nila ng mga kasama. Diba? Okay, so yun lang naman, Nikki, ay naisipan ko lang at sinubukan ko lang na i-offer sa inyo, no? Pero kung ayaw nyo, wala naman kayong magagawa doon. Yun naman yung naisipan ko lang na gusto ko sana, total wala kami anak na babae, pag-aralin kita doon ko sa bahay para matutukan ng pag-aaral mo. Tapos every Saturday, Sunday, kung gusto mo dito sa papa mo, dito ka, gano'n. Pero yun ay trial ko lang, ano? Sige, wala namang problema. Yung naisip ko nga din na talagang kailangan talaga ni tatay ng makasama. Kumbaga, iniwanan nga ng asawa, nilalayo pa ba yung anak, diba? So, yun lang naman yan. Tay, dito po ito pong tatanaw ko na ito, lahat ba yan naiikot mo yan? Opo. Para mag-ano ng ano? Ng hayop po. Ng hayop? Opo. Tay, itong mga baka na malapit sa inyo, kanino? Sino nag-aalaga niyan? Ako po nagkalagan ito. Ito. Kakain naroon. Yung mga yan, ikaw nag-aalaga talaga niyan? Opo, yung... Ibig sabihin ba, tatay, itong lahat ng hype dito, inaalagaan mo? Hindi naman. Hindi naman po. Ilang hayop po yung inaalagaan nyo dito? 4 na po yung akin. 4 ang inaalagaan nyo. Itong nandito, ilan yan? Isa? O dalawa? Dalawa. Tapos nasan yung dalawa? Naroon po sa silangan doon. Malayo? Opo. Tayo, natsatsagaan mo maglakad ng papunta Opo. doon? Opo. Ay, grabe. Tayo nabanggit sa akin na ikaw daw, minsan bumabaligtad ka sa hapag. Opo. Paano bumabaligtad? Ba't ano? Yung natutumba na lang po nung kun eh. Natutumba na lang po ako sa minsan na tatakad po sa lupa. Ay, ganun. Opo. Tapos, tayo ulit, trabaho ulit. Opo. Nung nalaman ko yung tinawa ko sa'yo, nung nalaman ko na dumarating ka pala sa point na, kasi nga, hindi na halos nakakita yung mata niya. Minsan natatalapid, ganyan. Yun, nabaligtad daw si tatay. Tawa ka naman, tay. Pero, tay, ako, bilib ako sa'yo kasi kahit na malabo yung paningin mo, talagang dire-diretso ka pa rin sa hanap buhay. Hindi ka tumitigil. Walang pagkukunan. Wala ibang mapagkukunan, kaya kailangan kumilos. Opo, hindi mo pwedeng umasa lang sa mga bigay ng mga kasama. Totoo yun. Opo. Hindi dapat aasa lang, kailangan kumilos pa rin tayo. Opo. Tama yun, tay. Kahit na gantong mahirap eh.
Ikaw tayo, may tatanong ko sa'yo. Kung ikaw bibigyan ng pagkakataon na makausap mo ng masinsinan yung asawa mo, kakausapin mo ba siya? Uy, wala mo pong masama dun. Wala namang masama. Opo. Payag ka na kung sakali magkausap kayo ng maayos para maisettle. Kumbaga, kung wala kayong maayos na paghihiwalay, at least man lang. Sige, opo. Payag ka. Okay, sige. Kung minsan chat ko yung misis mo, tatanungin ko siya kung pwede ba na maabala natin siya at makausap niya rin yung mga anak niya ng personal, hindi lang sa video call, ano? Hindi lang sa chat. Kasi nangungulila po yung mga anak mo, tatay, ay. Nakikita ko sila nangungulila sila sa ina. Kaya gusto ko naman sana magkausap-usap kayo. Ano? Kahit na may pamilya na siyang bago, may anak pa rin kayo, ay. Diba? Pero okay lang sa'yo, ha? Okay lang. Okay, sige. At kakausapin natin sila. O sige tayo, halika dito. Upo ka doon sa upuan mo. At kakausapin ko si Nikki. Hindi ka tayo. Dahan-dahan. Magsolo ka lang tayo pag pumunta ka dun sa dulo? Opo. Wala kang kasama? Wala po. Grabe, kabisado mo na. Kabisado na. Sige po ka. Okay, Nikki. Ganito, yung papa mo kung minsan, natry mo siyang samahan doon sa pinupuntahan niya pag-aano ng mga hayop? Nasusubukan mo ba siya minsan samahan? Sinamahan po dati namin ni Doc. Isang beses po doon. Kalayo po tapos po lagpas hanggang kalsada po. Tinan nyo, ang layo. Bata nga, lalayuan. Mas malakas ang resistensya ng bata. Kumbaga, yung mga yan kahit palakarin mo, hindi basta-basta napapagod kumpara sa atin na may edad na. Pero sila mismo magsabi, malayo. Malayo talaga narating ni papa mo pala. Opo. Nakakaabot po sa kalsada. Ay, ganun? Sa kabilang kalsada pa? Opo. Yung isang kalsada yung highway doon? Opo. Ay, hala. Po sa labasan doon. Ay, ang layo nun ah. Yung nilakad namin ay yung papasok dito, malayo-layo yun. Nakakarating ang papa mo doon? Opo. Nakakarating po. May inalaman din ako, Nikki. Dati pala mataba-taba kayo? Opo. Bumagsak daw guys ang katawan ng mga bata. Sa totoo lang, simula nung nawala yung mama nila at siguro ay na stress din yung mga bata, na apektuhan. Ibig sabihin pala dati, mas mataba-taba ka kumpara sa ngayon. Opo. Pati daw pag-aaral ninyo naapektuhan. Totoo ba? Opo, lagi po kami nakakasali sa honor. Tapos po naghiwalay po din na po kami nakakasali. Nagtanan nyo. Dati, nabalitaan ko nga yun, na dati daw lagi kayong honor nito ni Luke. Tapos nung nagkahiwalay mama mo, naapektuhan daw, di na daw kayo nakakasama. Bakit lang? Kahit sa school ba, naisip-isip nyo? Pati daw mga guro yata naninibago sa inyo eh. Kasi nga lagi kayong honor student tapos ganito yung nangyari. Pero ngayon, naging honor ka na ba ulit? Hindi pa? Hindi pa po. Hindi na ulit? Bakit ano ba iniisip-isip mo ba sa school, ang mama mo? Opo, naiisip ko po minsan. Anong una-una nakaka-apekto sa pag-aaral mo? Ba't na-apekto ng pag-aaral mo? Dahil saan? Dahil po sa nangyari. Kumbaga nung nandito yung mama mo, nakaka-focus ka sa pag-aaral. Opo. Nung nawala, hindi na. Opo. Sayang naman, Nikki. Dapat ayusin mo pa rin yung pag-aaral mo, ha? Opo. Galingan mo sa pag-aaral mo. Para nang sa ganun mapatunayan mo din sa mama mo na kumbaga kahit na ganun yung ginawa niya, ay nagsikap ka pa rin. Huwag mo hayaan na kung honor ka dati, mali mo, mas mapagsumikapan mo ulit na maging maibalik, maging honor ka ulit. Pati ba si Luke, nagiging honor yan? Opo. Pati pala ikaw, Luke, nagiging honor ka rin pala dati? Opo. Nagiging pang ilan ka kung minsan? Ano po? With ano? With highest honor po. Wow, utunan nyo. Nung kinder po hanggang grade 1 lang po. Tapos after no, nawala ni mama nyo, hindi na? Opo, nung grade 2, hindi na po siya naging honor. Bakit? Baka puro laro na si Luke? Kaya hindi na naging honor? Hindi naman? Hindi naman. O bakit hindi na ka na naging honor? Ang dahilan?
Pero hindi naman dahil sa paglalaro. Hindi naman. Apo. Parang matured nga itong mga bata na ito kahit paano. Kausap, talagang alam mo, may marunong sila na kapag kinakausap, sumasagot talaga ng diretsuhan. Kasi may mga bata minsan na, alam mo kapag kinausap mo, hindi mo talaga makausap ng ayos. Pero ito sila, si Nikki, si Luke, nakita ko din na naturuan din ng magandang asal kasi pag kinakausap ng mas matanda sa kanila, marunong mga ano po at sumasagot talaga. Diba? Okay, so Tay, may isa pa ako sa yung tanong. Bukod po ba sa pag-aalaga ng hayop, ano pa po ang alam ninyong gawin na pwede kayong kumita? Yung mabilisan na, alam mo, like, gada buwan, kikita kayo, o linggo, kikita kayo. Hindi ko po, Wala ka pang alam. wala po alam sa mga game. Okay, Tay, natanong ko sa inyo, Nikki, natanong ko yung papa mo kung may alam na ibang negosyo kasi gusto ko sana kayong tulungan na magkaroon ng ibang negosyo na kaya mo pa, Tatay. Hindi yung parang pag-aalaga ng ganyan na sinama mo taunan bago maibenta. Ang tagal. Gusto ko naman yung kikita kayo ng like lingguhan, sa loob na isang linggo kikita ka, sa loob na isang buwan kikita ka. Ganun sana. Gusto ko sana bigyan ka ng pagkakataon na bigyan kita ng pampuhunan. Kaso nga lang, pag-isipan mo, malay mo naman, may sumagi sa isip mo na kaya ko itong gawin, ha? At kami naman ibabalik pa rin dito kung papayagan nyo pa kaming bumalik dito. Welcome po kayo. Salamat, Tatay. Sige, basta pag-isipan mo, baka may maisipan ka na ikaw yung kikilos mismo para sa negosyo na kaya mo pang gawin at bibigyan kita ng pang negosyo sa naiisipan mo. Tapos para masuportahan mo itong mga anak mo sa pag-aaral nila. Opo, maraming salamat po. Wala pong ano man, Tay. Tapos yung sa purpose nyo, pupuntahan namin yung tatanungin ko, ha? Opo. Alim mo, pakiusapan natin na ibalik pa kayo at kailangan nyo. Opo. Diba? Opo. Malaking bagay yun kahit na yun ay Opo, gada ilang buwan ba nakakatanggap ang purpose? Dalawa. Tuwing ika-2 buwan. Opo. Magkano po yung natatanggap nyo noon? 4,000 po. Dahil 2 estudyante mo. 4,000 guys, malaking tulong yun. Hindi biro po ang 4,000 na may ipangtulong yun sa loob ng 2 buwan. Kahit pa paano, diba hindi naman natin mapupulot ang 4,000 eh. Opo. Kaya malaking bagay yun. Kaya kailangan malaman natin yung rason. Malay naman natin ay may balik pa sila. Malay naman natin, diba? Wala namang masama kung susubukan natin. Diba, Tay? Okay, Tay, may bibigay lang ako sa'yo dito. May cash ako dito eh. Tay, ito, dagdag mo ito sa pang ano nyo muna, ha? Dagdag mo muna ito sa pang gastos ninyo. Tay, makaming po. Idagdag mo muna yun sa pang gastos mo sa mga anak mo, ha? Salamat po. Maraming salamat po. Walang ano man, Tay. Yan ay konting tulong lang para na sa ganun ay kahit pa paano itong mga anak mo ay may nababaon-baon din, ha? Kaya mo, babalik kami dito para malaman kung may napag-isipan ka na ng negosyo. Opo. Ha? Salamat po. Ikaw ba, Nikki? Okay ba sa'yo na magkaroon ng hanap buhay ang tatay mo na gada linggo kikita, ganyan? Okay din. Di ba mas maganda yun kaysa sa ang pag-aalaga kasi ng tatay mo, ang tagal pala niyan, taon. Opo. Tay, sa pag-aalaga mo ba hindi kayo binibigyan-bigyan ng inaalagaan mo? Like, gada linggo, bibigyan kayo ng groceries? Hindi po. Wala pong ganun. Talagang Wala. kapag nabenta lang. Pag nabenta lang po, tapos yung hindi pa na ano, wala, okay kita eh. Grabe. Di parang mababali wala yung sakripisyo mo. Oo po. Na araw-araw ka nagbibilad dyan sa kainitan, naglalakad ng malayo. No po. Kaya nga, sige, ikaw, Nikki, pwede ka din maggawa ng, pwede kang kumita sa school, magbenta-benta ka ng mga para bata ka pa lang, matuto ka na. Hindi ka ba mahiyaan sa school? Hindi naman. O pwede ka din magbenta-benta ng kung ano yung pwede, na meriendahan, ganyan sa school. Magpapaalam ka lang, di ba? Sabi mo para po makatulong din sa akin sa pangbaon-baon ko, ganyan. Di ba? Opo. Pag-isipan mo. At pagbalik ko dito, gusto ko kayo ng papa mo ay may naisip na pwede nyong gawin at bibigyan ko kayo ng pang-negosyo, ha? Opo. Ayos ba sa'yo yun? Opo, salamat. Walang ano man. Tapos, yung mama mo susubukong kausapin kung pwede kayo magkita-kita at mag-usap-usap. Ha? Opo.
Kasi gusto ko naman hindi lang sa video call kayo nagkikita. Ano? Opo. Sana kahit pa paano mapagbigyan tayo ng mama mo na kayo ay magkita ulit. Kailan kayo huli nagkita? Yung pong Natatandaan mo pa ba? po yun eh. Taon na talaga? Opo. Sa video call na lang talaga kayo nagkikita. Opo. At sana sa mister na bago ni nanay, sana maunawaan niyo po na kailangan din kasi ng mga bata yung mama nila. Makita man lang, mayakap man lang. Ano, wag po sana nating ipagdamot yun sa mga bata. Ano? Okay, so sige. Tayo sa ngayon ay salamat at nakakausap ulit namin kayo, no? At na-tsempohan namin na dito kayo. Alam niyo ba na darating kami ngayon? Hindi po. Hindi. Hindi po. Basta na lang kasi kami minsan sumusupo. Opo. Kaya, yun, salamat ulit. Okay, Nikki, sa'yo din salamat, ha? din po sa inyo. Maraming. Okay, walang ano man, tatay. At masaya kami na kahit pa paano sana makatulong kami sa inyo. Ha? Yun ang kasiyahan namin, tay, no? Kahit pa paano mabago-bago yung buhay po ninyo. Ha? Opo. Maghingi ka ng advice sa mga kamag-anak mo. Tingin nyo ano yung kaya kong gawin. Nakikita ako ng lingguhan, kikita ako ng buwanan, ganyan, ha? Hingi ka ng advice sa kanila. Antay. Opo. At kami din naman mag-iisip-isip ng pwedeng babagay din sa iyo. Opo. Ha? Salamat po. Okay, sige Luke, aper tayo Luke. Ayusin mo pag-aaral mo, dapat maging honor ka ulit. Ha? Ikaw din, Nikki, ha? Aper tayo, ayusin mo pag-aaral mo, ha? Dapat maging honor student ka ulit, ha? Opo. Okay, so sige. So maraming salamat guys sa pagsama sa amin dito sa sa lugar nila tatay. Medyo sulok talaga to. Alam niyo, limot ko talaga yung papasok dito. Buti na lang maalala ko before kami lumabas dito sa area na to, may tinandaan akong isang karatula dun sa labas na yung parang lomihan yata yun. Yun yung tinandaan ko, kaya naalala ko yung papasok dito. Kasi nga nakakahiya na magtatanong na naman tayo dun sa barangay doon sa pinagtanungan natin, kasi di ba? Sabihin tinuro na nga namin sa inyo tapos hindi nyo na naman alam. So kaya at least nahanap namin ulit ngayon. Okay, so sige tay. Salamat ulit, ha. Salamat din po. Okay, at salamat din sa sa mga kamag-anak yung nandito na tumutulong din sa inyo, ano? Okay, so yun. Naalok na naman tayo nila nanay ng merienda. Nung last time, pinamerienda din nila kami ng tinapay tsaka kape. Maraming salamat kasi yun, blessing para sa amin yung mga kahit na maliit na bagay, blessing yun. Tanggapin natin yan, diba? Huwag nating kumbaga yung ignorin kasi blessing yan galing sa taas. Okay, muli salamat pala sa kasama ko kay JM, kay Mac, nakasama namin dito sa mission. Si Luke wala lang talaga, pero by tomorrow nandito na ulit siya, kasama na natin sa mission. Salamat ulit sa pagsuporta kala tatay, kay Nikki, kay Luke. Gwapo ni Luke, oh. Ano? Ha? Nag-escort. Nag-escort ka? Simula po kinder hanggang Simula kinder, nag-escort siya? school po. Wow, ay gwapo naman ay paano hindi mag-escort, di ba? Pero tatay, ayaw mo talagang ibigay sa akin. Hindi na po muna. Biro lang tatay. Siyempre, joke lang yun. Ano lang, kumbaga tinry ko lang. Pero kung pumayag ka, interesado talaga akong mapag-aral yung anak mo. Hanggang kolehiyo. Basta magsabi lang. Kasi matagal ko din pinangarap tatay na magkaanak talaga ng babae. Pero hindi pinagkaloob ni God. Sabi ko nga, gusto ko sanang matry. Pero okay lang yun. Kahit naman nandito sa inyo, gusto naming makatulong sa pag-school nila. Hantay. Sabi nga ninyo na wala nang asawa kayo nang wala pa ang anak. Anak Tama ko? naman yun. Oo. Nikki, pwede bang makita ang isang yakap mo sa tatay mo? Kung talagang love mo si tatay. Sige daw. Aon. Grabe. Nikki, bilib ako sa iyo. Mahal na mahal mo papa mo. Ikaw, Luke, mahal mo ba si tatay? Ha? Ba't di mo niyayakap si tatay? Dati lagi mo niyayakap si tatay para ramdam mong mahal mo si tatay mo. Alam niyo, maswerte pa din kayong dalawa kasi kayo ay may kapatid. Mas mahirap kasi ang mag-solo. At least kayo, dalawa kayo, pwede kayong magtulungan pagdating ng araw. Huwag lang kayo mag-away pag kayo malalaki na at may mga trabaho na, dapat kayo magtutulungan magkapatid. Mahirap ang mag-isa. Maswerte pa din kayo at kayo'y dalawa. At saka maswerte pa din kayo at andyan yung tatay ninyo. Kaya mahalin nyo yung tatay ninyo. Ha? Sana si tatay naman tayo, tibayan mong loob mo at kapangangatawan mo para dumating pa yung time na mapakinabangan mo din o
yung pagbawi sa'yo ng mga anak mo sa sakripisyo mo sa kanila, ano? Opo. Pag nakatrabaho na yung mga yan, sigurado babawi yan sa'yo, no? Opo. Kaya yung pangatawan mo dapat, lagi kang malusog, gulay-gulay. Opo. Ano? Baka nagbibisyo ka. Hindi po. Wala kang bisyo. Wala na po. Inom. Hindi rin. Sigarilyo. Hindi rin. Yun ang magandang marinig. Wag mo nang papasukin ulit yung nag-try ka ba nun? Hindi. Nag-try po ako. Nag-try ka. Di tama nga ako. Pero wag mo nang babalikan. No, hindi na po. Tama yun. Para sa anak mo, ha? Para sa anak ko na lang po yung aking gagastusin doon. Tama. Tsaka para humaba ang buhay. Ano tayo? Sige. At salamat ulit. So pupunta tayo doon. Pamimeriendahin daw tayo nila nanay. Salamat ulit. Muli Marcos TV Channel. Salamat sa pagsuporta sa Team Marcos. Commander ni Marcos, suportahan yung mga personal vlogs namin. Si Rans TV na nasa Bicol. Hindi ko alam kung bakit hindi rin makapag-vlog si Rans. Siguro dahil manahihirapan din gumawa ng content doon. Pero yun, suportahan pa din natin. Muli, salamat sa pagsama sa mission. God bless po sa inyo lahat. At kita-kits tayo sa susunod na vlog. God bless po. Okay. All my dreams are now. I wonder where did you go? I have to know. Maybe I'm wrong and it's only me, and you didn't feel a thing. But I can't let it go when you're still painting images so deep within my mind, and every night in the shadows of my sleep I cannot say I love you, 'cause I don't know you that well. At least let me find you so I can break this spell.